Lumapit sa akin ang iyong ina, nakikiusap, kinikwento niya yung nangyari sa'yo. After po nila akong painumin, hindi ko na po alam kung anong nangyari, basta nakatulog na lang po. Sabi ko po, sumasakit po yung ano ko, dyan ko yung parang may tumitigas po kasi hindi pa po ako nadadatnan. Bakit mo ginawa sa akin ito? Madaming pang pangarap ang magulang ko para sa akin, bakit mo ginawa ito? Kaya yun po yung iniisip ko kasi kaya gusto ko pong ipalaglag. Nay, magandang hapon. Magandang hapon. Ano pangalan po ni nanay? Merian Silmo po, Daddy Frankie. Okay po. Ilan ang anak ni nanay? Dalawa. Oo, anong problema ni nanay ngayon? Upo ka, Nay. Ayan. Anong problema ni nanay? Ba't umiiyak na agad? Problema. Daddy, Opo. Anong problema ni nanay? hanap buhay. Daddy Frankie. Hanap buhay. Bakit? Wala po ba kayong hanap buhay? Wala ko po, Daddy Frankie. Asawa nyo, anong trabaho? Solar lang po, Daddy Frankie. Ha? Solar. Solar? Ano do you mean solar? Nagtatrabaho sa solar, Daddy Frankie. Oy, so may hanap buhay. Bakit kayo umiiyak po? Masaya. Daddy Frankie, na nakita ko kayo. Masaya kayo. Ano po yung ilalapit yung problema kay Daddy Frankie? Yung anak ko sa anak, Daddy Frankie. Yung Yung anak, anak. Ilan po ba anak nyo? dalawa, Daddy. Tapos, ano nangyari sa anak nyo? Anong problema ng anak nyo po? Disgrasya po, Daddy. Na-disgrasya? Sa motor? Hindi po, sa ano po. Sa yung pag-birthday. Nakipag-boyfriend. Anak nyo babae? Tapos, Iniwanan na siya, Daddy Frankie. nakipag-boyfriend tapos iniwan. May anak ba siya? Ilang taon? Yung anak nyo? 4 na buwan. Hindi, yung anak nyo, ilang taon? 16 years, Ha? 16 years old. 16 years old pa lang. Tapos nagkaroon ng anak. Nay, pwede ba ikwento mo? Tatrabaho ko nung Daddy Frankie. Tapos, Hindi ko alam na gano'n ang nangyari. ano nangyari? Nalaman ko na 4 na buwan na yung kuwan niya. Buntis niya. Nagtatrabaho kayo. Opo, So, 16 years old, nag-aaral. Opo. Anong grade siya? Grade 10 po. Pero, habang nag-aaral, nabuntis siya 4 na buwan. Nalaman niyo buntis yung anak niyo. Opo. Ano sinabi niyo sa anak niyo? Nagalit po kami. Tapos, classmate niya yung nakabuntis sa kanya? Hindi po. Ay, hindi. Dayuhan. Dayuhan? Oh, What do you mean dayuhan? Foreigner? hindi po. Pinainom siya. Pinainom yung anak niyo. Opo. Bakit niyo nasabing dayuhan? Sinabi sa akin po. Taga saan po? Diyan sa Dalangiring po. Taga ibang bayan o taga ibang barangay? Taga-ibang bayan natin po. Taga ibang bayan. Ilang taon yung lalaki? 18 years old. Kasing edad lang niya, panganay lang ng konti. Opo. Underage din. Opo. Anong ginawa niyo po nung nalaman yung buntis, yung anak niyo? Anong ginawa niyong aksyon bilang magulang para sa mga bata? Pinagalitan namin noon. Dati, pero sabi naman sa akin, nag-huwag kayo na lang magalit, mama, sabi sa akin. Nay, steady ka lang, Nay. Steady ka lang. Usap lang tayo, Nay. Sige po, anong ginawa niyo po? Pinagalitan namin dati. Kaya sabi niya sa akin, mama, huwag ka nang magalit. Sabi niya sa akin, daddy, Kuan, kasalanan ko din, sabi niya.
Hayaan mo na anak, sabi ko sa kanya dati. Is na ang bahala sa kanya, sabi ko sa kanya. Naiiyak din ako po noon. Naawa din ako sa kanya dati. Sa anak mo? Opo. Bakit ka naawa? Kung tatatulungin ko siya dati, kawawa naman siya. Kaya sabi ng asawa, sabi niya sa akin. Hinayaan ko na dati. Hinayaan mo na lang. Hinayaan nyo na lang yung lalaki. Opo. Gusto nang bahala sa kanya. Hindi na kayo naghabol. Opo. Pero ang gusto mo sana, ano po sana ang gusto mo na mangyari? Sabi ko sa kanya, Daddy, huwag mo nang abulin, sabi ko. Ako nang mag-alaga sa inyo, sabi ko sa kanya, Daddy. Hayaan mo na siya, sabi ko sa kanya. So, nung nalaman mo na 4 na buwan, nag-usap-usap kayo, kumusta na ngayon yung anak mo? Maganda, mabuti naman. Mabuti Hindi, naman. what I mean is, kailan nyo nalaman yun? Ano na status ng anak mo ngayon? Nanganak na o ano? Opo, nanganak na po. Nung pumunta kayo dito po, nanganak na po. So, nandito sa inyo? Opo. Nasaan siya? Nandun sa loob. Pwede makausap yung anak nyo? Opo. Pwede makita? Opo. Nanganak na, ilang buwan na yung baby? 4 na buwan po. Ayun. Sige, pwede makita? Pwede tayo pumasok na Andun. Pasok tayo. Sige na, mauna ka po, susunod kami. Ayan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Isang nanay po ang aming nadaanan dito sa aming pagmimisyon. At lumapit si nanay sa amin at gusto raw niya kaming makausap. At hinihingi niya ng tulong ang kanyang anak. So ito, saan po siya nay? Pwede pumasok? Daming mingming. Ala. Ay, ito. Laki ng bahay. Hello. Kumusta? So siya po yung anak nyo, nay. Opo. Ano pangalan anak nyo? Prince Marian po. Marian. Anong tawag sa'yo dito sa bahay? May po. May po. May. Opo. Hello. Lalaki. Opo. 4 na buwan na siya. Kumusta ka na, May? Pizza. Batang-bata ka pa. Ilang taon ka na? 16 po. Lumapit sa akin ang iyong ina. Nakikiusap. Kinikwento niya yung nangyari sa'yo. Umiiyak yung nanay mo. Sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, dinadaan na lang niya sa iyak. Si baby ngumingiti. Akala niya nakipagbiruan ako. Ano nangyari, May? Ano po, yung isang lalaki na kilala ko po siya sa Facebook. Nung tumatagal-tagal po, yun po, sinagot ko din po. Tapos, nung na po, gusto niya daw po makipagkita sa akin. Nakipagkita din naman po ako. Yung hindi ko lang po alam may balak pala sila. Paano kayo nagsimula nagkakilala sa Facebook? Opo. Cellphone. Tapos, Nag-video call din po kami minsan. Tapos nung na po, gusto niya makipagkita. Nakipagkita rin po ako after exam po namin nung grade 9. Tapos pumunta din po ako dun sa nagsabi ng location niya po. Tapos dinala kami sa kaibigan niya. Birthday niya daw po. Yung kaibigan niya. Tapos dun po, niyaya po nila ako. Hindi ko naman po alam. Ganun naman po yung gagawin nila sa akin. anong ginawa nila sa'yo?
After po nila akong painumin, hindi ko na po alam kung anong nangyari. Basta nakatulog na lang po ako. Pinainom ka ng? Alak po. Oo. Saan kayo pinainom ng alak? Sa bahay nila? Yung kaibigan niya po. Sa bahay ng kaibigan niya? Opo. Tapos? Tapos yun po, pagising ko parang nahihilo na lang po ako. Tapos hapon na po kasi yung kailangan ko na magpaalam. Sa kanila? Opo. Mm. Kaya umuwi na po ako. Hindi ko na po alam yung gagawin ko doon kung ano po yung nangyari sa akin after po nung pinainom po nila ako. Kaya yun. Tapos nung na po, iba-iba yung naiikilos ko sa kila mama, hindi na daw po ako nagtatrabaho. Ba't ganun daw, palagi na lang daw po akong tulog. Tapos nun, may napapansin din po yung papa ko na bakit palagi daw po akong mahilig kumain ng mangga. Tapos ganun po. Tapos nung sabi ko po, sumasakit po yung ko, tiyan ko, yung parang may tumitigas po kasi hindi pa po ako nadadatnan. Mm-mm. Tapos yun, sabi nila ipapacheck up daw po nila ako. Ang akala ko naman po talaga is may UTI po ako. No. Pero nung nakita ko po, nagpa-test po kami, positive naman po yung nakalagay dun sa ko po. So, ibig sabihin, nung nakilala mo siya sa Facebook, niligawan ka niya. Hanggang sa naging boyfriend mo siya. Opo. After ng exam, in-invite ka niya, sumama ka, nag-inuman kayo? Maghapon kayo doon sa kanila? Doon sa bahay ng kaibigan niya? Opo, pero umuwi din po ako bago dumilim po. Ano oras kayo nagsimula mag-inom? Nung pauwi po ako nung alauna po pumunta. Alauna ng hapon. Tapos umuwi ka, anong oras na? Mag-aalas 5 na po ata. Ayun. Mag-aalas 5 na. So sa ikli ng panahon, nangyari ang hindi dapat mangyari? Oo nga po. Parang nagsisi po ako. Sana hindi na lang po ako sumama doon. Hindi ko naman po alam. Ganun pala yung gagawin nila sa akin. So ibig sabihin, isang beses lang kayong nag-inom, isang beses ka lang in-invite, nangyari na agad ang hindi dapat mangyari? Hindi ko akalain ba't nangyari na po. Gusto ko pa pong mag-aral. Tapos? Gusto ko pa pong makapagtapos kasi ako na lang po kasi inaasahan ng magulang ko. Kasi yung dalawa ko, yung kuya ko, nagtrabaho na po. Ako na lang po yung Paano na ngayon to? Gusto ko ulit po makapagtapos. Gusto mo mapag-aral, kaya lang. Kaya ganito naman. May pag-usap si baby. No? Ano nangyari? Pero usog. 4 na buwan na siya. Opo. Pwede ka naman mag-aral pa. Sa susunod na po. Paalaga mo na lang yung anak mo sa nanay mo. Ilang taon na po kayo na eh? 43. Bata pa naman si nanay. Oo. Mag-aral pa yung mama mo. Asaan ang papa mo? Nasaan? Wala na. Wala. Taga saan yung lalaki? Di ba boyfriend mo? Siyempre, kilala mo, alam mo kung taga saan. Dagadalangin rin po siya. Yun po yung sinabi niyang lokasyon po ng tirahan nila. Pero sabi po nila, mama, baka hindi dyan yan, baka ibang lugar din yan. Sabi po nila, wala na po doon. Wala na doon. Hindi nyo hinanap doon sa kaibigan niya kung saan bahay. Hindi kayo nagreklamo sa barangay. Hindi na dati. Sobrang nasaktan po ako sa ginawa niya. Sobrang nasaktan din po ako sa ginawa niya kaya hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Chinat ko naman po siya kaso
Wala na po. Pagka ilang minuto, na-block na pala ako. Binlock ka na niya. Oy, baby, paano yan? Binlock ka na ng papa mo. Ha? Oo. Anong gagawin natin? Anong mensahe mo doon sa nakadisgrasya sa'yo? Mapapanood niya ito. Sasabihin ko po kung nasan ka man, sana kung makakilala ka ng babae, wag mo sanang igaya sa akin ng ginawa mo sa akin na magbubuntis ka ng babae, hindi mo naman pala papanagutan. Sana wag mo igaya sa akin yung mga magagawa mo sa ibang babae. Dahil nakakahiya din po yun. Kung nasan man siya, sana magpakita ka man lang kahit minsan. Para lang sa baby natin. Napakasakit din po napakasakit ng ginawa mo sa akin. Sana hindi na lang kita nakilala kung ganyan din pala gagawin mo sa akin. Gusto ko pa mag-aral, gusto ko pang maabot, bakit ganito yung ginawa mo sa akin? Nagsisisi ka ba sa nangyari sa'yo? Opo, nagsisisi po talaga ako kung bakit ikaw pa kasi yung nakilala ko, kung bakit ikaw pa yung naging boyfriend ko. Sana hindi na lang ikaw. Anong sabi ng mga magulang mo nung nalaman nilang ganyan nangyari sa'yo? Nagalit po sila sa akin. Pero may po yung galit nila sa akin ng dahil sa'yo. Bakit mo ginawa sa akin ito? Madaming pang pangarap ang magulang ko para sa akin. Bakit mo ginawa ito? Anong pangalan niya? Kyle po yung pangalan niya. Anong sasabihin mo sa nakadisgrasya sa'yo ngayon? Kung nasan ka man, sana magtino ka na. Sana wag mong gawin lahat ng ginawa mo sa akin. Dahil nakakahiya ka kung hindi mo papanagutan yung mga babaeng binubuntis mo. Sana kung magkaroon ka man ng jowa ngayon o mabuntis mo, sana panagutan mo, wag mong gawin ginawa mo sa akin. Sana man lang kasi magpakita ka man sa akin. Kahit minsan lang para lang sa anak natin. Kung masabi mo kung bakit mo ko ginaganto, kung bakit hindi ka man lang nag-reply sa akin, kung bakit ganto mo ako tratuhin, kung bakit hindi ka nagpakita sa anak mo. Kahit minsan lang naman sana magpakita ka din. Ilang buwan kayong nag-boyfriend, girlfriend? 7 months po. 7 months na kayo. Opo. Bago may nangyari. Opo. Tapos nabuntis ka kaagad? Opo. Hindi ko alam na gagawin mo sa akin ito. Bakit mo ginawa ito? Madami pa akong pangarap sa buhay dahil ako lang inaasahan ng magulang ko. Ako lang yung mag-atatagol sa kanila pagtapos ng pag-aaral ko. Bakit mo ako binuntis agad? Napakawalang hiya mong tao. Lagi ba kayong nagde-date? Video call po, tas yun po yung first date namin. First date nyo pa lang. Opo. Lagi kayo nagbe-video call. Tapos first date ninyo. Opo. Okay. Yes, yun po. Sana man lang nga magpakita yun eh. Kung bakit ginawa niya sa akin to, kung bakit ganito yung ginawa. Pero kung inireklamo ninyo sa barangay yan, kasi underage kayo pareho, nabigyan nila ng action yan. Yun po yung gusto kong sana, kaso nga lang po, kung nasaan na yung taong yun. Reklamo nyo doon sa barangay, kayang-kayang hanapin yun. Doon sa kaibigan mo, kung saan nangyari yung krimen. Yung may isa lang po akong hindi natandaan, yung saan po kami tumungo nung sa kaibigan niya po. Doon po sana yung gusto kong alalahanin kung saan niya po kami dinala. Pero yung kaibigan niya, kilala mo? Hindi rin po. Siya lang naman po yung kilala ko doon. Hindi mo na maalala kung saan lugar ka nila dinala? Hindi po. Yun po eh. Mahigit 1 taon na din po kasing kinalimutan ko na yun. Kasi sobrang sakit po kasi ng ginawa niya sa akin. Ilang taon ka nung nangyari yun? 15. 15. Ngayon 16 ka na. Opo. Bakit ka sumasama sa edad mong yun? Sumasama ka ng gano'n na hindi mo naman pala alam yung mga lugar. Tapos di mo pa kilala masyado yung tao. Yun nga po eh. Parang natukso lang po ako ng pag-ibig. Ba't kasi ganun? Kasi yung utak ko parang advance po na parang gusto niya na po eh. Parang gusto niya. Pero sa huli, iba pala eh.
iba pala po yung mararating ko. Anong ibig mong sabihin na gusto na ng utak mo? Yung gusto niya na pong syota ganon. Kasi sa iba, madami pong kasing ganon. Nakikipag syota na. Parang yung utak ko parang gusto niyang sumama. Pero yung puso ko, parang nanghangamba. Pero mas nasunod po yung isip ko kung ano po yung gusto niya. Kaya ayun po, hindi ko na yung puso ko na tigilan. Sana hindi na lang po ako pumunta doon para wala pong nangyari. Parang nakikita mo yung mga kababayan sa school ninyo, parang gano'n na may mga boyfriend sila. So parang napagaya ka rin doon. Opo. Parang ganun po. Natukso din po ako ng ganun. Dati po kasi gala po ako, kaya yun siguro yung napapala ko. Palagi na lang gala, tas mamaya mabubuntis. Sana nga lang po, hindi na lang po ako pumunta doon para hindi na lang po ako nabuntis. Sana nag-isip mo muna po ako bago ako pumunta doon sa taong yan. Kasi hindi po ako nakapag-isip ng maayos. Siyempre kung 7 months mo siyang boyfriend, di marami kayong napag-usapan. Nakapagbigay siya ng mga idea kung taga saan siya, ano apelyido niya. Madali namang mahanap yun. Kaso nga lang po, yung apelido po talaga yung gusto kong hanapin. Oo. Kasi sa profile niya po lang pong nakalagay. Kaya hindi ko po na itatanong sa kanya kung anong apelido niya kasi hindi naman curious po ako magtanong. Sa loob ng 7 months, boyfriend mo, hindi mo alam kung ano apelyido niya? Hindi niya po kasi sinabi sa akin. Hindi ko na po alam yung gagawin ko kung gano'n. Nung nagbubuntis pa nga po ako, naisipan ko po talagang ipalaglag yung bata kasi ayaw ko pong magbuntis. Ayaw ko pa po kasi sa mata ng tao, maano po ako. Linis po kasi hindi naman po ako madalas lumabas ng bahay. Yung po kasi sinasabi na sa akin, ba't ka nabuntis? Sabi nila. Kaya yun po yung iniisip ko kasi kaya gusto ko pong ipalaglag. Oo. Pero hindi po kasi nalaglag Sabi po kasi, isipin mo yung bata. Sabi niya po, kawawa yung bata, anak, kung ipapalaglag mo. Sabi niya po sa akin. Sino nagsabi sa'yo? Mama ko po. Kaya, Tama. Kaya pinanindigan ko na lang po, kaya hinayaan ko na rin po yung mga nagsasabi sa akin na nabuntis po ako ng maaga. Oo. Sinasabihan ka sa school. Siyempre, nung una, pumapasok ka sa school, buntis ka na. Opo. Alam mo na buntis ka. Opo. Pero hindi ko po alam sa iba na pagtingin ko po sa kanila, parang ako po kasing natuturo Ikaw yung? Ako po, pag tinitignan po nila ako, tinituro po nila ako, hindi ko po alam kung anong sinasabi nila tungkol sa akin kasi buntis nga po ako nung pumapasok pa po ako. Nung nga po, nanganak na po ako, sobrang iyak ko, bakit ganito? Ganito na po yung nadatnan ko. Ganito na po yung naging kahinatnan ko. Sabi ko, mag-aaral pa ako, kukolehiyo pa ako, paano ko pa sila mamaya, angat ko pa sila sa kahirapan, pero ganito na nangyari sa akin. Ano na nangyari ngayon, Nay? Ano na po ang desisyon ninyo ngayon? May apo na kayo maaga, wala sa oras. Ako nang mag-aalaga na din. Ako na ang magpapan sa kanila. Parang isipin mo na lang, Nay, parang may anak ka na bunso para makapag-aral tong anak nyo. Pwede pa naman magsimula, hindi pa huli ang lahat no? Kasi napakabata mo pa. Talagang pangarap po talaga po yung makapagtapos kasi sobrang saya ko po kapag nakakakuha po ako ng away, nakakapag-aral po ako. Tsaka makakapagtapos po ako. Sabi ko kasi kila mama, pangako po ko sa kanya, magpapagawa rin po ako ng bahay. Nay, ano naman ang masasabi mo doon sa nakadisgrasya sa anak mo? I'm sure mapapanood niya po ito. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Sabi ko, Daddy, Diyos na lang bahala sa kanya, Daddy. Yun na lang po, wala na. Hindi naman natutulog ang Diyos ka, Daddy.
Ano sabi ng tatay mo nung ngayon, nanganak ka na, nagkaroon ka na ng anak? Yun po. Nagalit po sila sa akin. Pinapag-aral po nila ako ng maayos. Tas ganito po yung gagawin nila sa akin. Ganito Nagsisi ka ba sa nangyari? po. Opo, iyak po ako ng iyak. Wala po akong tigil. Sabi ng mama ko, huwag ka nang umiyak. Iiyak din yung baby mo. Sabi po nila sa akin. Nung buntis ka? Opo. Okay. Sana sa nangyari sa'yo, maging aral na to sa'yo, no? Opo. Mag-iingat ka na sa pangalawang pagkakataon. Opo. Hindi na po ako magtitiwala kung sino-sino man na lalaking mga nagloloko na ganun na lang Yes, po yung wag gagawin na nila wag sa kang mga makikipag-inuman, lalo na pag puro lalaki, tapos mag-isa mo lang. Diyan napapahamak yung mga babae. Pagsasama ang isang babae, tapos kasama puro lalaki, once na may alak, may balak. Mayroon na po hindi magandang gaganapin. Hindi naman lahat, pero syempre, wala kang kasama no? Nga po. Ano ba pangarap mo sana? Gusto ko pong maging nursing po. Gusto mo maging nursing? Opo. Pwede pa, walang imposible, ha? Opo. Bata ka pa 16 years old ka pa lang. Pwede ka pang magsimula, Magbagong buhay po. magbagong buhay. Kakalimutan ko na rin po yung mga nakaraan ko. Babaguhin ko po lahat ng buhay ko. Sa mga masasakit na nangyayari po sa akin yan. Pwede kang lumipat ng school. Opo. Diba? Pahinga ka ngayon. Then, this coming school year, mag-apply ka. Sacrifice na lang kung gusto mo talaga makalimot. Opo. Dilimutan ko po talaga lahat. Para sa sarili ko na din po. So, May, i-upload namin to sa YouTube, Facebook, mapapanood ng karamihan, okay lang? Okay lang po. Para aware din po yung mga ibang mga kabataan na sana po mag-iingat po sila sa mga lalaking nakikilala nila dahil hindi po lahat ng lalaki ganun po yung ugali. Kaya sulitin nyo pa po yung pagkadalaga nyo po, sulitin nyo pa po yung pag-aaral nyo, magtapos po kayo ng pag-aaral ninyo. Tuparin nyo po yung mga pangarap nyo sa buhay. Iangat nyo rin po yung mga magulang ninyo. Kasi mahirap po kapag nakakilala po kayo ng lalaki na ganito po. Kaya sana maging awareness po kayo sa mga nangyayari po sa akin. Yun po. Bakit ka nagtiwala agad dun sa lalaki? Paano ka ba niya sinuyo? Paano niya kinuha yung tiwala mo? Bakit napaniwala ka siya? Na fall in love po ako sa kanya Kaya nga, paano yung mga word niya? Bakit mabilis kang na-fall sa kanya? Dun sa po, parang lahat po kasi ng sinasambit niya nakaka-attract po ng puso ko. Kaya parang gusto ko, ganun po yung naiisip ko. Pero ang hindi ko po alam yung ganun. Yung hindi po ako nag-iisip sa mga mangyayari sa susunod na araw. Kaya ganun po. Nung hindi pa niya ikaw nakukuha, ano yung mga pangako niya sa'yo? Pangako niya po na yung makakapagtapos po ako ng pag-aaral, tapos makakapagtrabaho po kami, magtatapos po kami. Tapos yung kapag na po kami, nagsama, nagkasal, sabi niya po napapanagutan niya po. Kaso, ba't ganito yung ginawa niya sa akin? Hindi niya naman po pinanagutan. Madami po siyang promise sa akin na sinasabi. Kaso, ba't ganito? Wala lahat ng promise niya sa akin. Galit ka ba sa kanya ngayon? Galit na galit po ako noon, pero ngayon gusto ko nang makalimot sa lahat ng ginawa nila sa akin. Gusto ko na talagang malimutan. Ayaw ko na rin pong maririnig sa iba na sino yung tatay niyan, sabi po nila. Ayaw ko na po kasi sumbatan, mas piniliin ko na lang pong tumahimik kasi ayaw ko na po talagang balikan lahat po ng nakaraan. Gusto ko na pong magbagong buhay. Okay. Ayaw ko na pong maging ganun. Nung time na
nalaman mong nabuntis ka, syempre problemado ka, iyak ka ng iyak. Opo. Sinong nag-comfort sa'yo? Mga classmate ko po. Okay. Anong sabi ng mga classmate mo? Magpakatatag ka, wag mong ipalalaglag yan. Sabi po nila sa akin. Andito lang kami, kung kailangan mo ng gabay, nandito lang. Kung kailangan mo ng pera, nandito lang kami. Wag mong ilalaglag yung bata kasi kawawa yung bata kapag pinalaglag mo. Sabi. Pag uwi mo ng bahay, syempre, dito nanay, tatay mo, paano ka nila inilagaan? Nilagaan po nila ako na pagmamahal sa akin, iniingat-ingatan po nila. Hanggang sa mga anak ka, Opo. inalagaan ka ng nanay, Opo, tatay. binabantayan po nila ako palagi. Bakit ka nila binabantayan paragi? Kasi yung mga, yung ano po, yung binabantayan po nila ako palagi para hindi na po ako maging ganun sa dati. Maano po ako ulit. Makapagjowa na ganun po. Okay. So, after all na naging pasaway ka sa iyong mga magulang, pero tinanggap ka pa rin nila at inalagaan, buong-buo pa rin ang pagmamahal ng nanay, tatay mo. Opo. Ano naman ang mensahe mo? Anong masasabi mo sa iyong nanay na hanggang ngayon, nagkamali ka na pero hindi ka pa rin nila natiis? Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa pag-aaruga po nila sa akin, sa pagtitiwala po nila sa akin, na kahit na buntis po ako, kahit na nasira ko po yung pangarap nila para sa akin dahil nga nabuntis po ako ng maaga. Ganun po. Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra dahil hindi po nila ako pinapabayaan. Palagi po nila akong iniingat-ingatan. Hanggang sa mga anak din po ako, nasa tabi ko lang po talaga sila. Hindi sila umalis sa akin. Tatay mo, anong masasabi mo kay tatay mo? Nagpapasalamat din po ako kay Papa dahil sila po yung gumagabay sa akin dahil sila po kasi nagpapaaral sa akin. Tapos ganun lang po yung ginawa ko. Kaya nagpapasalamat po ako dahil natanggap po nila ulit ako kahit na nabuntis din po ako ng maaga. Okay. Ngayon sabi mo, magbabagong buhay ka. Mapapanood ng nanay, tatay mo to. Ano yung ipapangako mo sa kanila pag nag-aral ka ulit? Ipapangako po sa kanila na magtatapos po ako ng pag-aaral. Tutuparin ko po ulit ng lahat po ng mga pangako po sa kanila. Lahat po ng sinabi ko noon, tutuparin ko po ulit dahil magbabagong buhay na po talaga ako. Hindi na po ako ulit sa ganito. Sa anak mo, anong plano mo sa iyong anak? Paano ko po sa anak ko? Papalakin ko po siya ng maayos na hindi tutulad po sa tatay niya. Okay. Kahit na ganito po ako mahirap, papalakihin ko po siya na may takot sa Diyos, may respeto sa mga tao. Ganun po. Okay. Tapos pagtatapusin ko po siya sa kanyang pag-aaral at tutuparin ko po yung pangako po ko sa kanya na kahit ganito tayo, kahit mahirap tayo, magtatapos ka pa rin ng pag-aaral. Tuparin mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Alam ko malayo pa ang mararating mo dahil bata ka pa. Sabi ko po sa anak ko na kahit ganito ang mama, sana wag kang gumaya sa ibang mga lalaki na ganyan yung mga ugali. Rumespeto ka, sabi ko. Okay. Anong milk ng anak mo? Gatas niya? Ni-student po. Oh, sinong bumibili? Mama ko po. Mama at papa mo. Kawawa naman si mama at papa. Minsan po binibigyan din po ako ni kuya. Kuya mo. Opo. Nasaan ang kuya mo? Wala pa po sila. Pero nagtatrabaho. Opo. Ano sasabihin mo kay kuya na mapagmahal? Nagpapasalamat po ko kay kuya dahil natanggap niya rin po ako dahil kahit na batang-batang ina po ako, natanggap niya po ako. Nagpapasalamat po sa kanya dahil sa mga binibigay niya po sa akin na pera, pangbili po ng gamit ng anak ko. Ganun po. Okay. Sige, so yun mga kababayan, mga kabarangay. Si May, no? Yan ang naging desisyon nila, bagamat na disgrasya nga daw siya ng lalaking hindi pa niya lubos kilala. Sana mga kababayan maging aware yung mga bata, wag natin pabayaan tong mga anak natin, lagi natin silang kukumustahin, bantayan natin,
Dahil pagka mga edad na ganito talaga, 15, pataas, talagang mapupusok, no? Kaya patnubay ng magulang lagi. Lalong-lalo na sa mga batang makakapanood ng bidyong ito, bago kayo pumasok sa mga bagay-bagay, pag-isipan yung maigi. Much better po, priority unahin ninyo ang inyong pag-aaral. Okay? Kaya Jessie, no? Pahingi naman ng isang sakong bigas. Maraming salamat po, Daddy ko. Salamat po sa lahat. Oo. Ang tulong ninyo po sa amin. Malaking bagay na po para sa pang-araw-araw namin pagkain. Gaano ba kahirap ang buhay nyo dito? Mahirap po. Minsan pag umuulan po, tumutulo po yung mga yung bubong po namin tumutulo po. Kaya minsan hindi po kami nakakatulog kasi yung bubong po namin matulog po talaga. Kaya yun po, kaya gusto ko rin pong, pag nagkaroon po ako ng pera, gusto ko po talaga magpagawa ng bago naming bahay. Paano ka magkakaroon ng pera? Bata ka pa. Pag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Alam mo, sa ngayon, ang iisipin mo mag-aral. Ha? Kasi sa edad mo yan, 16 years old, malabo pa kahit pumasok ka ng trabaho, hindi ka pa tatanggapin, underage. Nasa custody ka pa ng magulang mo. Kaya ang gagawin mo ngayon is walang iba kundi mag-aral, magdasal. Maging aral na sa'yo yung nangyari sa'yo, ha? Maging maingat ka. Hindi ko lubos akalain mga kababayan na sa mga ganitong edad, nangyayari yung hindi dapat nangyari. No? May mga dapat ba tayong sisihin? Sino nga ba talaga mga kababayan ang may pagkakamali dito? Or sino ang may pagkukulang? Maging ako hindi ko alam kung sino ang dapat managot sa nangyari kay Ate May. No? 15 years old. Kuya Rizky, thank you. Pasok. Yan, Ate May, no? Sana makatulong ko sa'yo. Tapos sabi mo, panggatas ng anak mo, Nistogen? Okay. Okay, bigyan kitang kamay mo, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na? Sana makatulong yan. Opo. Salamat po sa lahat, Daddy Frankie, sa tulong ninyo po. Malaking tulong na po ito para sa panggatas po ng baby ko. Laban lang. Opo. Mag-pray ka parati. Lagi po akong nananalangin na sana. Magpakatatag ka, ha? Opo. Laban lang. Sana makabalik kami dito. Opo. Salamat po. Okay, bye-bye. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po and God bless.